magtiwala ka lang sa akin, Marco. Gaya ng pagtitiwala ko sa'yo. At saka, 2 taon lang naman ang kontrata ko eh. Para naman makatulong ako sa mga magulang ko. Kung ganon, patunayan mo sa akin ngayon na mahal mo nga ako, Corina. Corina. Huwag. Huwag, Marco. Huwag. Hindi lahat ng kwento nabibigkas, pero lahat ng sakit may pinanggalingan. Ito ang mga liham ng ating mga letter senders, mga kwentong hango sa tunay na buhay at sa pag-ibig, mga karanasang minsang itinago, ngayon ay idrinama sa radyo. Halina't samahan mo ako, makinig, damhin, ang mga kwento ng pusong minsan nang nasaktan, nagmahal, at muling umasa. Alam mo, Corina, nagdala din tayong magkasintahan. Yung sinasabi ko sa'yo na pagpapakasal natin. Ano bang masasabi mo nun? Marco, alam mo naman siguro ang hirap ng buhay ngayon. At isa pa, sinusuportahan ko pa ang aking mga magulang. Matunayan nga eh, nag-aalala ko kay inay dahil may sakit. Hindi kumpleto ang iniinom ng gamot dahil malit lang ang sahod ko. At si Itay naman, hindi permanente dun sa trabaho niya. Hindi ba sinabi ko naman sa'yo na pwede natin magtulungan yan kahit mag-asawa na tayo? Wag! Ako ang dapat na sumuporta sa kanila dahil mga magulang ko yon na pinagkakautangan ko ng aking buhay. At salamat na lang sa pagtulong mo sa kanila. Pero alam ko na hindi rin papayag ang Itay na mag-asawa na ako. Ha? Paano mo na nun? Paano tayo ang ibig kong sabihin? Hanggang kailan ako maghihintay para matupad yung pangarap kong magkaroon ng pamilya? Basta maghintay ka lang, Marco. Gusto ko pang maipagamot si inay. Baka maisipan ko pang pumunta ng abroad eh. Para madali ako makaipon. Para sa pagpapaopera kay inay. Ano? Uli na naman. Paghihintay mo pa ako ng matagal. Baka nga, 2 taon lang unang kontrata mo. Nahinip na ako. Gusto na kitang makasama, Corina. Sana naman intindihin mo yung nararamdaman ko. Kung hindi lang dahil kay inay na gusto kong maipagamot, papayag na ako. Pero alam mo, naaawa ko eh. Tuwing naririnig ko ang kanyang pagdaing na nahihirapan dun sa kanyang sakit. Kung sakaling hindi mo na kayang maghintay, hindi kita pipigilan na humanap ng magpapasaya sa'yo. Ha? Corina? Anak, alam mo wala nang gamot na ang inay mo. Baka pwede kang umutang ng pambili ng gamot niya. Sige po, Itay. Hindi bali, baka bukas. Magsasahod na rin kami. Alam niyo, Itay, naaawa na rin ako kay inay eh. Masakit din para sa akin na hindi ko maipagamot ang inay. Kahit ako anak, kung minsan ay naiiyak ako pag sumisigaw ang inay mo sa sakit na nararamdaman niya. Pero wala akong magawa. Hayaan niyo, Itay. Sana may mahanap ako na tutulong sa akin para makapag-abroad ako at maipagamot ko ang inay at gumaling sa lalong madaling panahon. Yan ang madaling pagkakitaan. Pero wala naman tayong pera para gastusin mo sa iyong pag-a-apply. Tay, wag po sana tayong mawala ng pag-asa. Siguro naman may paraan para matupad ko ang aking pangarap na pagpunta sa abroad. Sana nga anak, para hindi na magtitiis ng sakit na nadarama ng inay mo. At nang gumaling na siya at makasama pa natin ng matagal na panahon. Opo, Tay. Manalangin lang tayo sa Poong May Kapal na sana maipagamot ang inay at hindi na magtitiis ng kirot sa kanyang sakit. Inay, masakit pa ba ang nararamdaman niyo? Sana po, Inay, huwag kayong mawala ng pag-asa. Gagaling din po kayo.
Corina, anak. Talagang sumasakit pag wala akong gamot na nainom. Pero kung walang ipipilit, anong magagawa ko? Kundi tiisin ang sakit. Maintindihan sana ninyo, inay. Maliit lang ang sahod ko. Kaya hindi ako kaagad makakabili ng gamot ninyo. Lalo pa, ako pa ang gumagastos sa araw-araw nating gastusin. Hindi bali, anak. Kaya ko pa namang tiisin ang kirot na nararamdaman ko. Basta nandito kayo nakasama ko. Pero alam niyo, inay, may plano po ako. Gusto ko makapunta ng abroad para madali po ako makaipon. Para maipagamot ko kayo. Sana may tutulong sa akin. Naku, anak. Mahirap magtrabaho sa abroad. Marami ang nasasaktan o kaya ay namamatay dahil sa mga malupit na amo. May mga amo rin na mabait, inay. Saka kung matuloy po ako, maging maswerte sana ako para matupad ko ang pangarap ko para sa inyo ni Itay at guminhawa rin ang ating pamumuhay. Friend, bakit ngayon ka lang nagpakita sa akin? Ano bang ginagawa mo? Sa itsura mo parang may mabigat kang problema. Oo, friend. Naiisip ko kasi ang kalagayan ng inay ko eh. Lagi na lang umaatake ang sakit niya dahil kulang ang gamot na iniinom. Sa bagay, wala din kayong magawa kung di ninyo dalhin sa ospital. Dapat sana ginagamot sa ospital ng mga doktor. Pero ang problema, walang perang gagastusin sa mga gamot ng inay mo. Oo nga, friend eh. Kaya kung may gagastusin lang ako, gusto kong makapunta ng abroad eh. Kaso, wala namang magawang Itay. Naku, friend, sa usapin ng pera, hindi kita matutulungan. Pero, teka, di ba may pinsan ka sa abroad? Bakit di mo siya kausapin? Siya na lang ang pag-asa mo para matupad ang nais mong makapag-abroad. Yun nga ang gagawin ko, friend eh. Pupuntahan ko ang bahay ng uncle ko para tanungin kung kailan magbabalik bayan yung pinsan ko. Baka sakaling matulungan ako papuntang abroad. Friend, pag nasa abroad ka na, huwag mong kalimutan ha. Kung sakaling may mapasukan ako doon, sana tulungan mo rin ako. Oo naman, ikaw pa. Basta, hintayin mo. Tutulungan din kita para pareho tayong aasenso sa buhay. Nandito na ako sa harap ng bahay ni na Uncle Purong. Sana alam niya kung kailan magbalik bayan yung pinsan ko para naman makausap ko siya. Ha? Si Uncle, lumabas sa bahay nila. Lalapitan ko nga. Uncle Purong, kumusta po? Mano po, Uncle? Tawag ka ng Diyos, Corina. Mabuti naman ako. Teka, ang inay mo, kamusta na nga pala? Nandoon sa bahay, Uncle, nakahiga. Dahil hindi pa namin naipagamot eh. Kaya pumunta po ako rito para alamin sa inyo kung kailan po magbabalik bayan si Pinsan. Ganun ba? Tumawag siya kahapon at ang sabi niya sa susunod na buwan daw, pupunta siya rito para makausap mo siya. Opo, Uncle. Sana matulungan ako ng pinsan ko na makapunta ng abroad para naman maipagamot ko ang inay. Dahil alam niyo, Uncle, nahihirapan siya dun sa kanyang sakit. Naku, kawawa naman palang inay mo. Hayaan mo sasabihin ko sa pinsan mo na tulungan ka niya sa problema mo. Salamat po, Uncle, ha. Sana matulungan ako ng pinsan ko na makapunta ng abroad para sa inay ko na may sakit at nang makatikim din ng maginhawang buhay ang mga magulang ko. Huwag kang mag-alala at sigurado na tutulungan ka niya. Lalo na kung malaman niya na may sakit ang inay mo. Teka, halika muna sa loob ng bahay at may ibibigay ako sa'yo para sa inay mo at sa inyo ng itay mo. Ay, Ising, nagpaalam ba sa iyo ang anak natin? Wala siya dito sa bahay. Akala ko wala siyang pasok. Juan Kiko, pumunta doon sa bahay ng uncle niya para tanungin kung kailan magbabalik bayan. Ganun ba? Bakit uutang ba siya ng pera?
O kaya gusto niyang makita ang pinsan niya. Gusto niyang makausap para magpatulong na pumunta ng abroad. Oo nga pala, ano. Mabuti naman kung matulungan si Corina para hindi na makapagyabang sa akin ang iba nating kumpare na may anak na nasa abroad. Ano? Hayaan mo lang ang mga taong yun. Wala lang magawa sa buhay, kundi manlait ng kapwa kung mahirap ang buhay. Kung matulungan ng pinsan niya si Corina, giginhawa rin ang buhay natin. Dahil matatanda na tayo at hirap pa rin ang nararanasan natin. Hayaan mo, Kiko. May awa ang Diyos. Alam ko na matutulungan ng pinsan niya si Corina para umasinso rin tayo. At sana maipagamot pa ako ni Corina pag nasa abroad at makapagtrabaho doon. Marco, may sasabihin sana ako sa iyo eh. At nang alam mo na, lalayo muna ako para kumita ng medyo malaki para maipagamot ko ang inay. Ha? Kung lalayo ka, paano na tayo? Diba sabi ko naman sa'yo, tutulong din ako, basta umayag ka lang yung magpakasal na tayo. Hindi pa pwede, Marco. Alam mo, naaawa ko na sa inay ko eh. Lalo pag sinumpong ng kanyang sakit, halos hindi siya makahinga. Sige, kung iyan ang desisyon mo, hindi na ako tatanggi. Teka, sa Maynila ka ba magtatrabaho? Kung gano'n sabihin mo sa akin. Sabihin mo sa akin ang address at dadalawin kita doon. Hindi dito sa Pilipinas ako magtatrabaho, kundi sa ibang bansa para madali akong kumita ng malaking halaga at maipagamot ko kaagad ang inay ko. Ano? Pero Corina, hindi ko kaya na malayo ka sa akin. Alam mo naman na mahal kita. Pero kailangan ko magtrabaho sa ibang bansa, Marco, para guminhawa naman ang buhay namin. Talaga bang hindi na magbabago ang desisyon? Magtitiis na lang ako na magkalayo tayo. Alam mo naman, ang gagawin kong ito ay para sa ating kinabukasan. Kaya magtiwala ka lang sa akin. Hindi ako magbabago sa iyo at sa kapakanan ng mga magulang ko na pinagkakautangan ko ng aking buhay. Ano, Corina? Anong sabi ng uncle? Kailan daw magbabalik bayan ng pinsan mo para makausap mo at tulungan kayo? Ang sabi ng uncle, sa susunod na buwan, sabihin ni uncle na tulungan ako sa gastos at bayaran ko na raw kung nasa abroad na rin ako. Mabuti naman, anak, kung matutulungan ka ng pinsan mo para hindi na tayo laitin ng mga tao na wala na raw asenso ang buhay natin. Lagi pa akong kinakantyawan na wala na raw pag-asa na umahon sa kahirapan ng buhay na. Hayaan nyo lang mga taong yan, Itay. Wala silang magawa sa buhay. Basta, ipanatag nyo lang ang kalooban nyo. At sana, makapunta ako sa abroad para hindi na pinapansin ang kalagayan natin sa buhay yung taong nasa paligid natin. Oo, anak. Ikaw lang ang pag-asa namin ng inay mo para maipagabot ko siya sa lalong madaling panahon. Opo, Itay. Talagang mangyayari yan. Gagaling pang inay. At hindi ko kayo pababayaan. Gusto ko rin na matupad ang pangarap ko na makapagtayo ng malaking bahay at kumpletong modernong kasangkapan. At pag nandun ka na, anak, sana mag-ingat ka doon, ha? Sana maging mabait ang magiging amo mo para hindi ka mahirapan sa trabaho noon sa abroad. Corina, di ba sabi mo, may importante kang sasabihin sa akin. Ano ba yun? Sige na, sabihin mo na agad. Tumawag kasi yung pinsan ko at may papasukan ako dahil may papalitan daw ako na uuwi dito sa Pilipinas. Kaya aalis na ako sa lalong madaling panahon. Ano? Napakabilis naman ang pangyayari. Parang hindi ko kaya, Corina, na maalalayo ka sa akin. Diba, alam mo naman na mahal kita. Mahal din kita, Marco. Masakit din sa akin na lumayo.
Pero kailangan ko kasing mag-abroad eh. Para sa inay kong may sakit. At kailangan nila ang suporta sa pangangailangan sa buhay. Sana hindi ka magbago at maintindihan mo ako. Saan nung hindi ako magbabago? Ako ang nag-aalala sa'yo eh. Na baka kapag nandun ka na, makakita ka ng masigit pa sa akin. Magtiwala ka lang sa akin, Marco. Gaya ng pagtitiwala ko sa'yo. At saka, 2 taon lang naman ang kontrata ko eh. Para naman makatulong ako sa mga magulang ko. Kung ganun, patunayan mo sa akin ngayon na mahal mo nga ako, Corina. Corina. Huwag. Huwag, Marco. Huwag. Nakapag-like ka na rin ba? Kung hindi pa, sige na, nandyan lang yan like button. Pindutin mo na kung nagugustuhan mo ang daloy ng ating kwento. Kung ganun, patunayan mo sa akin ngayon, Corina. Natapat ka na sa akin. Marco, Corina. Huwag. Huwag mong gawin to. Corina. Para hindi ako magka-problema. Basta, hintayin mo ako. Babalikan kita. Huwag sa ngayon. Huwag. Ay mabuti naman anak. At hindi ka pumayag sa gustong mangyari ni Marco na yun. Sisirain pa ang mga pangarap mo. Hindi naman siguro, Itay. Gusto niyang makasiguro na hindi ko ibabaling sa iba ang pagmamahal ko. Yun kaya ang dahilan. Kaya gusto niyang angkinin ang iyong pagkababae. Para pag nagbunga, ay babalik ka agad dito. Huwag kayong mag-alala, Itay. Hindi naman ako pumayag sa gusto niyang mangyari eh. Dahil may pangarap ako. Malinis ang dangal ko na haharap sa altar. Tama yan anak. Hindi yung nauuna ang pagnanasa ng lalaking yun. Kung hindi siya tumigil, talagang matitikman niya ang bagong hasang nitak ko. Itay naman. Wala siyang nagawa sa gusto niyang mangyari sa amin. Kaya walang problema sa aking pag-alis. Dapat lang ko rin na. Butit naisip mo na hindi ka maisahan ng Marco na yun. Baka lukohin ka lang na pag nakuha niya ang iyong pagkababae. Sana mag-ingat ka doon sa abroad. Opo, Itay. Kayo rin ni Inay ha. Mag-ingat kayo palagi dito. Alagaan niyo mabuti ang sarili niyo. At pag may sapat na pera na padala ko, paggamot niyo kaagad si Inay. Oh, ang swerte mo naman, friend. Tinulungan ka ng pinsan mo. Kaya makakapagtrabaho ka na sa abroad. Oo, friend. Ilang araw lang tayo na magkikita eh. Magkakausap. Kasi bukas ng madaling araw, magbiyabiyahe na ako papungo Maynila. At doon ko nahihintayin ang flight ko. Hoy, friend. Huwag kang magbago sa akin, ha? Baka pag umasenso ka na, hindi mo na ako kilala. Kung pwede, tulungan mo rin ako. Ha? Ano bang tulong ang gusto mo? Siyempre, gusto ko ring mag-abroad. Karamihan ng mga dalaga dito sa lugar natin ay nag-abroad para guminhawa ang buhay. Yun lang pala eh. Hayaan mo. Basta natapos ko na may pagamot ang inay, tutulungan din kita. Dahil tinulungan mo din ako. Kaya dapat din na tumulong ako sa kapwa ko na hirap sa buhay. Lagi kitang pagdarasal, friend, na maging mabuti ang kalagayan mo doon sa abroad. At huwag mong kalimutan ang friend mo na naghihintay sa'yo dito. Salamat friend sa panalangin mo. Sana magtagumpay ako na makamit ang pangarap ko na maiahon sa hirap ang mahal ko sa buhay at makabili ng lupa na pagtatayuan ko ng malaking bahay. Ha? Baka naman paupa ang bahay para may kita ka buwan-buwan. Hindi friend. Talagang bibili ako ng lupa dahil hindi namin pag-aari yung lupang kinatitirakan ng aming bahay. Ha? Ay, naku sana friend. Kung umasenso ka, ay huwag mong kalimutan na galing ka rin sa hirap at tumulong ka rin sa mga kapuspalad na mga tao. Oo naman. Talagang gagawin ko yan, friend. Para maibalik ko rin ang tulong na ginawa ng pinsan ko sa akin. Para maging magaan ang pagpasok ng swerte sa buhay namin. O Ising, ano bang kailangan mo at tinawag mo ako? Sige, sabihin mo para maibigay ko na sa iyo. Nasaan ba si Purina? Hindi pa ba siya umaalis?
Gusto ko pa siyang makausap. Eh, hindi pa umalis. Pero pumunta sa kaibigan niya para magpaalam at di magtampo sa kanya. Eh, ganun ba? Sige, pag umuwi siya mamaya, sabihin mo na mag-uusap kami. At di niya makalimutan ang bilin ko sa kanya. Ay, oo, Ising, sasabihin ko sa kanya. Kakausapin mo pa siya bago pumunta ng Maynila. Eh, kailan ba ang alis niya, Kiko? May sinabi na ba sa iyo? Basta wag mong kalimutan, ha? Kausapin ko pa si Corina bago umalis. Oo, Ising. Ay, huwag ka nang makulit. At hindi ko makakalimutan ang bilin mo. At sasabihin ko yan kay Corina. Mabuti at dumalaw ka, Marco, bago ako aalis. Bukas ng madaling araw, pupunta na ako sa Maynila. Oo, Corina. Pumunta ako dito. Baka sakaling magbago pang isip mo. At hindi ka namang ibang bansa. Ano ka ba naman? Napag-usapan na natin ito, hindi ba? Di pwede na umatras pa ako. Dahil hindi ko pera ang ginastos ko. Pera ng pinsan ko to. At dapat kong bayaran. Sana maintindihan mo ako, Marco. Sa bagay, alam ko naman hindi ko magbibigyan sa gusto ko eh. Pero pumunta ako dito para makausap kita bago ka man lang umalis. Ingat ka. Ganun ka rin, Marco, ha? Tsaka huwag kang malungkot. Dahil ang pagtatrabaho naman sa abroad ang gagawin ko. At kasama ka. Tapos, pag naipagamot ko ng inay, makapag-iipon na rin akong pera para sa ating dalawa. Tutulungan kita. Padadalhan din kita ng pera para makapagnegosyo ka rin dito. Sana nga matupad mo yung mga pangarap mo. Lagi akong maghihintay sa'yo sa pagbabalik mo. At nandito ako na nagmamahal sa'yo. Aba, si Marco yata ang masasalubong ko. Akala ko sumama sa Maynila at ihatid si Corina. Bakit kayo nandito? Ang mabuti pa ay kausapin ko para malaman ang dahilan kung bakit niya hindi nihatid si Corina. Sa bagay, masakit din na makita na alis ang nobya at matagal na hindi sila magkikita. Hayan, malapit na siya dito. Oh, Marco, saan ka ba pupunta? Ikaw pala, Lara. Pupunta sana ko sa tindahan ni Aling Loring. Ikaw, saan ka ba galing? Pupunta ko sa bayan. Siya nga pala, bakit hindi mo na inihatid si Corina sa Maynila? Paano naman kasi? Masama ang loob ko eh. Dahil hindi niya sinunod yung gusto ko. Saka, baka pigilan ko pa siya sa plano niya. Sa bagay, mas mabuti na hindi mo siya makita na alis para hindi ka masyadong masaktan. Teka, baka pwede mo akong samahan sa bayan. Marami akong bibilhin na kailangan sa pagluluto. Sige, sama na lang kita na bumili sa palengke. Baka hindi mo bubutag yung pamimili mo eh. Pero sandali, magmerienda muna tayo pagkatapos natin bumili. Dahil gutom na ako eh. Oo naman, Marco. At imbitahan kita bukas dahil kaarawan ko. At may konting salo-salo doon sa bahay namin. Sige, sasamahan kita. Para libre kain akong bukas sa inyo. But, sigurado na may pulutan na lulutuin. Oo, Marco. Kaya magiging masaya ka bukas dahil naimbitahan ko rin ang mga kaibigan natin. O tara, para makabili na tayo. At di tayo gabihin na uuwi sa amin. Ay, nakaalis na pala si Corina. Paano kayang pamumuhay ng mag-asawa? Wala namang trabaho si Kiko. Mabuti pa dadalawin ko sila. At bigyan ng bigas at dilata para may makain naman sila. At sigurado na walang pambili ng gamot si Iseng. Kaya bibigyan ko rin sila ng pera. Di bale. Sabihin ko na bigay ko lang sa kanila ang perang ibibigay ko. May kawawa naman ang kapatid ko eh. Nagkaroon pa siya ng sakit na kailangan na
malaking halaga para gumaling. Sigurado ko na giginhawa rin sa buhay ang pamumuhay nila kapag nagtagal na sa trabaho. Si Corina sa ibang bansa, mabibili na nilang lahat ng gusto nilang bilhin. Asan na ba si Corina? Umalis na ba siya? Ay, oo, Ising. Nagpunta na siya sa Maynila. Eh, di ba nag-usap na kayo at pinayuhan mo pa? Kiko, mangungulila ako sa anak natin. Matagal na panahon bago siya uuwi dito sa atin. Sana patnubayan siya ng Diyos at iligtas sa anumang kapahamakan. Eh, oo naman. Nandito tayo para manalangin na maging mabuti ang kanyang kalagayan sa pagpunta niya sa abroad. At alam mo naman, ikaw ang unang makikinabang sa unang sweldo niya. Ha? Anong ibig mong sabihin, Kiko? Bakit ako lang? Eh, siyempre, ipapagabot ka namin. Pag nagpadala na si Corina, dahil alam niya ang kirot na nadarama mo sa iyong sakit at naawa siya sa iyo. Kaya nagpursige na mag-abroad. Ganun ba? Oo, ang anak natin. Magtitiis na malayo sa atin para sa ating kapakanan. Ay, huwag ka nang umiyak, Ising. Baka makasama pa sa iyong kalagayan. Eh, kailangan na huwag kang panghinaan ng loob. Ang isipin mo ay gagaling ka pa. Paanong hindi ako iiyak? Si Corina ang nagsasakripisyo para sa atin. Eh, wala tayong magagawa. Matatanda na tayo. Eh, pero huwag kang mag-alala. Dahil papatnubayan siya ng Diyos doon. Kaya manalagin tayo lang para hindi siya mangulila sa atin. Talagang yan ang kailangan ni Corina. Sana maging mapait ang amo niya at hindi siya mahirapan sa mga trabaho na ipapagawa sa kanya. At maging malakas ang katawan sa mga gawain niya doon sa abroad. Mahirap palang malayo sa mahal sa buhay. Hindi ako mapakali. Lagi ko silang iniisip. Pero kailangan ko din magtrabaho para sa aking mga magulang. Mabuti pa, maging busy ako palagi. At hindi ko mamamalayan ang paglipas ng panahon para hindi ako mangulila sa mga magulang ko. Lalo na si Marco, na alam ko na may tampo sa akin, kaya hindi ako inihatid sa Maynila. Ano kayang ginagawa niya ngayon? Iniisip din niya kaya ako? O kaya nakikipagbarkada? Magtitiis ako rito para matupad ang aking mga pangarap. At pag nakaipon ako, magtatayo ako ng negosyo ko at hindi na ako babalik dito sa abroad. Marco, tama na yan. Lasing ka na. At umalis na ang mga kainuman mo. Kaya dito ka na lang matulog sa sopa. Kulang pa itong ininom ko eh. Gusto mo ba? Bigyan mo pa ako. Marco, dapat mong intindihin ang kalagayan sa buhay ni na Corina. Alam mo naman ang hirap nila sa buhay. At importante sa kanya ay maipagamot ang inay niya na may sakit. Pero paano man ako yung pagmamahal ko sa kanya? Hindi ko matanggap ang kanyang paglayo eh. Sa umpisa lang yan, Marco. Ang gawin mo, maging busy ka sa trabaho mo. At isa pa, tatawagan ka niya. Hindi na problema. Pag may cellphone ka, makikita mo at makakausap mo kahit nasa ibang bansa. Salamat sa iyo. Pinalakas mo ulo ko. Alam mo wala ka, hindi ko lang magagawin ko. Hindi na. Ano ka ba naman, Marco? Huwag kang ganyan. Dahil iniisip din ni Corina ang magandang kinabukasan ninyong dalawa. Pero hindi kaya matokso sa ibang lalaki si Corina. May kaya ligawan siya, ipagpalit na ako sa iba. Kapag nangyari yan, mas mabuti pa siguro mamatay na lang ako. Marco! Whoops! Teka lang. Bago natin ipagpatuloy, pakipindot muna yung subscribe button. Kung gusto mo ka ng ganitong mga drama, maraming salamat.
at ipagpapatuloy nga natin. Nakalimutan na yata ako ni Marco. Noon, halos araw-araw na nagte-text. Pero ngayon, madalang na. May iba na yata siyang pinagkakabalahan. Sana, mahintay ako ni Marco. At, teka, wala yung mga kakilala ko noon. Di ata sila namasyala. Ang hirap nitong nag-iisa. Sana naman, may lumapit at makipag-usap sa akin. Nasaan kaya yung mga kakilala ko? Ay, miss. Sa tingin ko sa'yo, taga Pinas ka, no? Ah, oo. Bakit? Bakit ka lumapit sa akin? May kailangan ka ba? May hinahanap ka ba? Wala naman. Kaya lang napansin kita na palingalinga. May hinihintay ka ba? Ah, oo. Pero hindi yata sila nag-day off ngayon eh. Kaya nag-iisa ako. Ganun ba? Kung gusto mo, samahan kita na maglibot. Ipapasyal kita sa iba't ibang lugar dito. Sa bagay, hindi ko pa nakita ang mga magagandang tanawin dito eh. Alam mo, hanggang dito lang kami ng mga kakilala ko. Nagkukwentuhan at kumakain sa isang restaurant. O baka yun din ang restaurant na kinakainan namin. Kung wala kang kasama, pwede kitang samahan para hindi ka naiinip. May kausap ka. Siya nga pala, ako si Johnny. Ikaw, anong pangalan mo? Mabuti na ang aking pakiramdam, Kiko. Kaya salamat sa ating anak dahil sa tiyaga niya, bumalik ang dati kong lakas. Pero malaki rin ang gastos natin sa ospital. Wag mo nang isipin yan. Ang importante ay gumaling ka na. At sa susunod na padala ni Corina, ay mag-iipon na tayo para sa sinasabi niyang bilhin natin at pagpapatayo ng malaking bahay natin. Bakit? Malaki ba ang gusto niya? Samantalang iilan lang tayong titira. At saka, ang dami mong binili na damit mo. Di ka naman dadalo sa mga okasyon, kundi isusot mo dyan sa labas at ipagyayabang lang. Ano ka ba? Siyempre naman. Noon ay lagi nila akong iniinggit pag nagpadalang anak na nasa abroad. Ngayon, ako naman ang magpapakita sa kanila ng padala ng ating anak. Ha? Ay nako, ikaw talaga. Ayaw mong magpatalo. Mayayabang ang mga yun eh. Samantalang tayo, kailangan manatiling low profile lang kahit may anak tayo na nasa abroad. Tama ka. Noon, sila may maginhawang buhay. Pero ngayon tayo na rin ang sumunod na guminhawa ang buhay. Hindi na tayo nilalait. Dahil mas malaki ang sahod ni Corina kaysa sa anak nila. Ay nako, ang mabuti pa, wag na natin silang pakialaman. Ang pamumuhay natin, ang asikasuhin natin, para hindi magalit si Corina. Sige na nga. Wag na tayong makialam sa buhay ng mga kapitbahay. Bahala na sila sa buhay nila. Araw-araw na lang. Nabahotong si Corina. Akala ko nandito siya. Yun para, nauna pa ako sa kanya. Hindi bale. Ite-text ko na siya para alam niya na nandito na ako. Namimiss ko na siya. Pero nahihiya ako na magsabi sa kanya. Dahil bagong kilala ko lang sa kanya. Hi, Johnny! Sorry ha kung natrasado ako. Tinapos ko muna kasi yung mga trabaho ko eh. Okay lang. Basta dumating ka. Kahit atasado ka pa. Kung hindi ka naman pupunta, sana text mo ako. Pwede? Oo. Paano kasi? Yung papalit sa akin, di pa dumating. Dahil may lagnat daw. Alam mo, maraming nagkakasakit dito. Dahil nangungulila sila sa mga mahal nila sa buhay. Teka, may dala kong pagkain. Baka di ka pa kumakain. Salamat ha, Johnny. Hindi nga ako kumain eh. Tamang-tama. Alam mo, sa pagmamadali ko, inisip ko kasi baka umalis ka na. Hindi naman. Kahit isang oras ay hintayin kita para samahan ka. Dahil alam ko na narulungkot ka. Tama ka dyan. Dahil ito ang una kong pag-abroad para sa aking mahal sa buhay. Talagang ganyan ang buhay dito sa mundo. Kailangan na gumawa tayo ng paraan para hindi magutom ang pamilya natin. Doon sa Pinas ay mababang pasahod, no? Kulang sa gastusin ng pamilya. Kaya nagtitiis tayo dito sa abroad para mabigyan ng maginhawang buhay ang ating mga pamilya.
Ay, Iseng, ano ba yung pinipindot mo dyan? Parang nakangiti ka pa at parang masaya ka. Eh, ano ba yan? Aba, hindi mo alam. Ito ang cellphone na gamit sa pagte-text at pagtawag. Ha? Ang ibig mong sabihin, matatawagan na natin si Corina at makakausap pa. Oo naman. Kaya magpapaload ako. At sinusubukan ko na tawagan si Corina. Pero hindi siya sumasagot eh. May ganun ba? Eh, huwag kang tumigil sa pag-contact sa kanya. Eh, baka busy lang siya. Eh, gusto ko rin makausap si Corina dahil nangungulila na ako sa anak natin. Oo, Kiko. Maghintay ka lang. Baka may ginagawa pa. Ayan. Nagri-ring na. Sasagutin ko na. Hello, anak. Oo, anak. Ang inay mo ito. Nandito ang itay mo. Gusto ka rin makausap. O sige, ito ang itay mo. Ito, Kiko. Ikaw, gusto ka raw kausapin ng anak mo. Ano ka ba naman, Marco? Lagi ka na lang umiinom ng alak. Ano bang problema mo? Wala na. Hindi naman sinasagot ng tawag at text ko kay Corina eh. Baka may iba na siyang nobyo nun. Nako, hinala mo lang yan. Alam mo, laging busy ang mga tao doon. Hayaan mo. At tawagan ko si Corina mamaya para malaman ko kung bakit di pa siya sumasagot. At teka, hindi ka ba papasok sa trabaho mo? Wala na akong ganang magtrabaho eh. Mas mabuti yung ginawa kong paglilibang para makakalimutan ko ang sakit na nararamdaman ko. Naku naman, intindihin mo si Corina. Babalik naman siya rito eh. At kayo pa rin ang magkakatuluyan. Malabo lang mangyari yan, Lara. Dahil may kaya na siya. Dahil baka tutol na rin ang mga magulang niya Ha? sa akin. Naku Marco, hindi naman sila ang magdesisyon, kundi si Corina. Kaya huwag kang mag-alala. Huwag mo nang isipin yan. Pag umuwi si Corina, ay mag-usap kayo ng masinsinan. Hindi na uwaasa. Dapat ko nang kalimutan si Corina. Dahil hindi na niya ako mahal. Hindi na. Alam mo, Kiko, nalilibang ako sa pagtitext sa mga kumari ko. Kahit nandito ako sa bahay, marami akong nalalaman na balita. Eh, Ising naman. Eh, tumigil ka na sa kakatext. Dahil hindi mo na ginagawa ang mga gawain dito sa bahay. Eh, magluto at maglaba. Nalilimutan mo na. Ako na lang lagi. Ay, nako, ikaw naman. Alam mo na hindi pa ako pwedeng gumawa ng gawaing bahay eh. Kailangan ko pa ng hustong pahinga, di ba? Eh, tama ka, Ising. Eh, sorry, nakalimutan ko. Eh, hindi bale. May kasambahay tayo na nagluluto at maglalaba ng maruming damit natin. Ay, nako, ulianin ka na, Kiko. Dahil sa dami ng libangan mo, pati ikaw rin, wala ka nang ginawa dito sa bahay, kundi manood ng pelikula sa malaking TV natin. Eh, alam mo naman, yan ang hilig ko. Lalo na yung mga paborito kong artista. Eh, naku, nalilibang ako ng gusto. Eh, bakit, Kiko? Nakalimutan mo na ang bilin ni Corina na huwag akong gumawa sa mga gawaing bahay, kundi magpahinga lang ako at kumain ng masusustansyang pagkain. Eh, oo. Mabibili na natin ang lahat ng gusto nating kainin ngayon dahil may pera na tayo. Pero huwag ka namang gastador dahil pinaghirapan ng anak natin sa abroad yun. Ara matulungan tayo. Eh, tama ka, Iseng. Kaya hindi ko inawaldas ang perang padala ni Corina dahil ayaw ko nang bumalik sa hirap ng buhay. Eh, mabuti naman. Kung alam mo yan, ay kailangan ingatan natin ang pera ng ating anak para wala naman siyang masabi sa atin. Sige na, Kiko. Tignan mo. Kung nakaluto na si Usang ng panagalian at maghain na siya dahil gutom na ako. Salamat, Johnny, ha, sa dala mong pagkain. Hindi ako nagluluto doon sa tinitirahan ko dahil libre ang kinakain namin. Eh, basta ikaw, Corina. Alam mo, masaya ako pagkasama kita. Pero may problema ako. Ha? May problema ka? Sabihin mo sa akin, baka sakaling makatulong ako sa iyo. Eh, Corina, may kursunada kasi akong babae. Kaya lang, Kaya lang nahihiya ka na magsabi sa kanya, ganon. oo nga eh.
Baka magalit siya at layuan niya ako. Ang hina mo naman. Dapat sabihin mo sa kanya para alam niya. O anong malay mo? Baka gusto ka rin ng babaeng sinasabi mo. Pero baka makita niya tayo at sabunutan pa niya ako. Hindi niya gagawin yun sa'yo dahil mabait at maunawain siya. Ganun ba? Ang mabuti pa, magtapat ka na sa kanya. Baka maunahan ka pa ng iba. Ang budit nandito na ako sa bahay. Ay, loko. Dahil dami nang nainom ko. Hindi na ako nakakain. Dahil busog ako. Dami ng pulutan. Mabuti pa matutulog na ako. At maaga kong magigising bukas. Nalalad pa naman kami ng mga barkada. At pupunta kami sa bukasyon. Marco? Lasing ka naman na umuwi. Teka, pupunasan kita ng mainit na tubig para malis ang hangover mo. Lara, nandito ka pala. Salamat Alam mo, namiss na kita. Hindi nga rin tabi ko. Marco, teka muna. Huwag mo akong yakapin. Huwag. Huwag ka maglala. Pakakasalan kita, Lara. Nandito tayo sa park para maglibang. Tignan mong paligid oh. Puno ng halaman at mga bulaklak. Oh, bakit? Malungkot ka pa. May problema ako, Johnny. Hindi ko alam kung anong gagawin ko. Ha? Tungkol ba sa pamilya mo? Hindi. Ang nay ko naman, gumaling na siya. Ang inaalala ko, yung nobyo ko. Kasi nagtatampo siya sa akin dahil ipinilit kong pumunta dito sa abroad. Tama, pareho naman tayo ng problema sa puso. Siya nga pala. Pwede bang malaman kung sino yung sinasabi mong babae na kursunada mo? Corina. Sana huwag kang magalit sa akin kung sabihin ko ang totoo. Dahil gustong malaman mo na ikaw ang tinitibok ng puso ko. Ha? Hindi ko akalain na ako pala yung babaeng tinutukoy mo. Pero papaano yan? Hindi pa kami naghiwalay ng nobyo ko. Pero hindi niya ako tinatawag Hindi rin niya nagtitek sa akin. Baka naman ibinaling na sa iba ang kanyang pagmamahal. Hindi ko alam. Kaya sabihin ko kay inay na puntahan nila si Marco para alam ko kung ano ng kalagayan namin sa isa't isa. Nakapag-like ka na rin ba? Kung hindi pa, sige na, nandyan lang yan like button. Pindutin mo na kung nagugustuhan mo ang daloy ng ating kwento. Sino yung kausap mo, Iseng, bago ako dumating? Si Corina. May pinapatanong tungkol kay Marco. Pero saan ko siya hanapin? Matagal ko nang hindi nakikita ang taong yon. O di, tanugin mo ang magulang niya. Sigurado naman na alam nila kung saan siya pupunta. Oo nga pala, no? Dahil parang nagproblema si Corina dahil matagal nang walang tawag sa kanya si Marco. Baka totoo yung hinala ko, Kiko. Ha? Anong ibig mong sabihin, Iseng? May ibang babae ng si Marco? At saan mo sila nakita? Ay, oo, Kiko. At buntis na yung babae. Baka nabuntis niya yon. Kaya di na tumatawag kay Corina. Kung ganon, kailangan alamin mo ang totoo para hindi nag-aalala yung anak natin. Ay, oo. Talagang pupunta ako sa bahay nila at nang malaman ko ang totoo at sasabihin ko kung talagang may iba ng babae sa buhay ni Marco. At saka, hindi rin yata nagtatrabaho yun Kaya pagsasabihan ko si Corina na huwag nang makipagbalikan pa kay Marco. Marco, kailangan na malaman mo ang aking kalagayan. At hindi pwede na hindi mo panagutan ang nangyari sa atin. Anong ibig mong sabihin? Kung Marco, nagbunga ang ginawa natin. Siyempre, ilang beses na rin tayong nagsiping. Kaya nang nagpa-check up ako sa doktor, ay sinabi na ako ay buntis. Paano yan? Hindi ba pwedeng pakasal tayo
Pero wala pa akong ipon. At saka, wala rin akong trabaho. Kung ganoon, kahit mag-live-in muna tayo, para sigurado na may tatawaging ama ang pinagbubuntis ko. Ikaw ang bahala. Basta huwag kang magmadali. Napakasalan kita. May sakit ang daddy ko. At nagdadialysis siya. Oo, Marco. Payag ako na mag-live-in tayo. Pero siguraduhin mo na ako ang pakakasalan mo. Huwag ka pag-alala. Gagawin ko sinabi ko sa'yo. Magkakaroon na tayo ng anak. Kaya hindi ko kayang pabayaan yan. Kailangan na puntahan ko sa bahay ni na Marco para makausap ko siya at malaman ko ang totoo. Teka, parang yung kaibigan ni Corina ang masasalubong ko. Saan kaya siya pupunta? Baka pwede ko rin nakausapin at samahan niya ako sa bahay ni na Marco. Oh, Lara! Ngayon lamang kita nakita. Saan ka ba pupunta? Ha? Kayo pala, Aling Ising. Pupunta ako sa bayan. O kayo, saan ba kayo pupunta? Pupuntahan ko si Marco at may tatanong ako sa kanya para alam ni Corina ang kanyang gagawin. Teka, buntis ka na pala. Hindi ko alam na nag-asawa ka na pala. Hindi ka man lang nag-imbita ng magpakasal ka. Hindi pa rin kami kasal, Aling Ising. Pero, nagli-live-in po kami dahil hindi pa kami pwedeng pakasal eh. Ganun ba? Sino ba yung kinakasama mo? Taga rito ba siya sa atin? Opo, Aling Ising. Si Marco po ang nagabuntis sa akin. Hindi ko ito kagustuhan eh. Pinilit po niya ako at wala po akong nagawa. Mabuti kung ganun kung may asawa na siya, Lara. Dahil hadlang rin ako sa relasyon nila ng anak ko. Wala siyang trabaho. Di ang ibig sabihin ay aasa siya kay Corina. Pero hindi mangyayari yon. Hindi sila pwedeng magkabalikan dahil nabuntis ka na niya. Opo, Aling Ising. Kaya pakisabi kay Corina na patawarin niya kami ni Marco. Hindi ko sinadya ito. Pero buntis na ako. Kaya kailangan na panagutan niya ako. Sige po, Aling Ising. Alis na po ako. Kayo na po ang bahala na magsabi kay Corina nang nangyari sa amin ni Marco. Naaawa ako kay Johnny. Pero wala akong magawa. Dahil may nobyo na ako. Si Marco yon. Ayoko sanang saktan ang damdamin ni Johnny. Pero hindi naman pwede. Nadalawa ang puso ko. Kaya lang, di ko alam kay Marco. Baka ay ipinalit na siya sa akin. Dahil hindi na siya tumatawag o nagte-text man lang. Di ko rin kayang sirain ang relasyon namin ni Marco. Dahil hanggang ngayon, mahal ko pa rin siya. Hindi bale, sabihin ko kay inay na gusto kong makausap si Marco bukas para alamin sa kanya kung mahal pa niya ako o hindi na. May nagte-text. Sino kaya to? Babasahin ko nga. Si Lara? Bakit kaya? Ano to? Totoo kaya ang tinext sa akin? Hindi! Hindi! Ay nako, Kiko. Masamang balita ito. Ano kaya ang dapat nating gawin? Ano bang sinasabi mong balita? Anong nangyari sa kanya? Walang masamang nangyari sa kanya. Kundi nalaman ko na may kalibin na si Marco at buntis na yung babae. Ano? Ang walang hiya. Tapos ang kapal pa ng mukha na pupunta at kunin yung number ni Corina. Baka naman magpapaliwanag at sabihin na wala siyang kasalanan. Pero hindi ako papayag na magkabalikan pa sila dahil ang nabuntis ni Marco ay ang kaibigan ni Corina na si Lara. Ganun ba? O di wala nang problema dahil di na ako papayag na si Marco pa ang babalikan ni Corina. Kahit ako. Ayokong siyang makakatuluyan ni Corina dahil aasa lang ang Marco na yon sa ating anak, hindi ba? Tama ka, Ising. Dahil wala siyang trabaho. Maasa lang sa magulang na may negosyo. Oo, Kiko. Kaya ang mabuti ay tatawagan ko si Corina para sabihin ang ginawa ni Marco na pangtataksil sa kanya. Huwag muna. Masasaktan si Corina. Baka malulungkot at maapektuhan ng trabaho niya. Hintayin na lang natin na umuwi dito sa Pilipinas. Saka natin sabihin ang ginawa ni Marco.
Marco, nakokonsensya ako. Kaya nag-text ako kay Corina nang nangyari sa atin. Ano? Bakit ka nagdesisyon na hindi mo muna ipinalam sa akin? Dapat ako muna magsabi sa kanya, hindi ikaw. Kailangan kong sabihin kay Corina dahil nakita ko ni Aling Ising at nagkausap kami. At tinanong kung sino ang ama ng pinagbubuntis ko. Kaya sinabi ko ang totoo. Baka kung ano pa ang isumbong ni Aling Ising kay Corina. Kaya inunahan ko na para hindi siya magalit sa akin. At nag-reply naman si Colina sa'yo. Ano mo sabi niya? Nagalit ba siya sa'yo? Hindi siya nagalit sa akin, kundi ikaw ang sinisisi kung bakit nagbisyo ka raw ng pag-inom ng alak. Kaya nadamay ako. Mabuti kung hindi siya nagalit sa'yo. Kasalanan ko naman pero hindi ako nagsisisi dahil ikaw ang nakatulong sa akin. At naglalasing lamang ako sa nalulungkot ako. Kaya wala na tayong problema ngayon kay Corina. Oo, Marco. Kaya lang, nahihi ako kay Corina. Dahil kaibigan ko siya. Parang inagaw kita sa kanya. Pero alam mo, Marco, noon pa man ay may pagtingin na ako sa iyo. Pero si Corina ang niligawan mo. Ha? Kaya pala, hindi ka na tumanggi. May mangyari sa ating dalawa. At ilang beses pang nangyari yun. Hanggang sa mabuntis ka. Baka naman, lalo pa ito. Palapakasalan kita. Alam mo, Marco, hindi naman pwede na hindi mo ako panagutan. Dahil nasira mo na ang karangalan ko. Hindi ako papayag na di mo ako pakakasalan. Siya, tama na yan. Huwag ka lang mag-alala. Dahil hindi ko tatalikurin ang responsibility ko sa'yo para sa ating anak. Kaya ipanatag mo lang ang kalooban mo. Mula nang sabihin ko kay Johnny na may nobyo na ako, hindi na siya nagpapakita sa akin. Nagtampo ba siya sa akin? Tingnan ko siya sa lagi naming pinupuntahan, pero wala siya. Nahihiya naman ako na pumunta doon sa kanila. Baka sabihin niya na may pagtingin ako. Pero totoo yun. Kaya lang, hindi naman pwede na sabihin ko sa kanya na pwede niyang ituloy ang panliligaw niya sa akin. Dahil may asawa na yung nobyo ko sa Pilipinas. Sana magpakita ka sa akin para masabi ko na sa'yo na hindi na kami magkakabalikan pa ni Marco. Ay, nako, Kiko. Dumami yata ang kamag-anak natin, ano? Noong hirap pa tayo sa buhay, walang dumadalaw dito sa bahay. Ay, naku naman, Ising. Paano kanila pupuntahan dito? Wala kang maibibigay sa kanila. Ngayon na umasenso na ang ating buhay, lumalapit sila. Dahil may pakikinabangan sila sa atin. Oo nga Iba talaga pag may perang tao. Marami kang kaibigan at kamag-anak. Pero wag mo silang bigyan ng sobra ha. Baka mamihasa sila at hindi tayo titigilan. Maubos ang pirang pinaghirapan ni Corina. Ay, hindi naman, Ising. Hindi ko ibibigay ang lahat ng hinihingi. Dahil alam ko naman ang malaking sakripisyo ng ating anak. Hindi niya sinunod ang gusto ng nobyo na di mag-abroad. Ang iniisip niya ay tayong mga magulang niya. Dahil sa pagmamahal niya sa atin. Oo naman. Naipagamot niya ako at naging maginhawa ang ating buhay. At nagpatayo na tayo ng malaking bahay sa binili niyang lupa. Ay, sana naman na hindi na niya balikat pa si Marco. Hindi na siya bagay sa ating anak. Nagiging kawawalang si Corina. Pero hindi balik. May kalipin na si Marco at buntis na si Lara. Ay, oo, Kiko. Kaya lang si Corina, sigurado na masasaktan yon pag nabalitaan niya na nag-asawa na ng iba si Marco. Ay, talagang ganun ang madarama ni Corina. Pero wala nang magagawa. Kundi humanap na siya ng ibang magmamahal sa kanya. Dahil hindi na sila bagay para sa isa't isa. At makakatagpo pa si Corina ng masigit pa kay Marco. Dahil may itsura naman ang ating anak. Dito kami naging kumakain ni Johnny. Ngayon, parang wala akong ganang kumain. Dahil hindi ko siya kasama. Masaya siyang kakwentuhan. Habang kumakain, masaya ako kapag kasama ko siya. Pero hindi ko akalain
na may pagtingin pala sa akin. Kahit ako, magaan din ang kalooban ko sa kanya. Sinasabi ko ang mga problema ko at nawawala ang pagkainip ko dahil hindi siya nauubusan ng kwento na nakakatawa. Pero hindi na siya nagpaparamdam sa akin eh. Nang sabihin ko na mahal ko pa rin si Marco, ang hindi ko maintindihan kung bakit ganito ang nararamdaman ko. Bakit hinahanap-hanap kita, Johnny? Anong ibig sabihin nito? Nasaan ka na? Sana maunawaan mo ang aking kalagayan. Talagang namimiss na kita, Johnny. Magpakita ka naman sa akin, oh. Nasaan ka na? Corina! Nandito ka pala. Kala ko nasa park ka pa. Johnny, salamat ha. Magpakita ka pa sa akin. Bakit ilang araw na hindi ka nagte-text, ha? Inatawagan pila. Pero, naka-off naman ang cellphone mo. Anong nangyari sa'yo? Corina, ginayos ko ang mga papeles ko para sa pag-uwi ko sa Pilipinas. Ha? Ang ibig mong sabihin, iiwanan mo na ako dito? Wala nang maglilibang sa akin kung may problema ako. Pasensya ka na, Corina. Dahil hindi ko kaya na pakita kita. Nasasaktan ako. Kaya mas mabuti na lumayo muna ako sa'yo para makalimutan ko ang pagkabigo po ng pag-ibig. Johnny, wag kang umalis. Wag mo akong iwan. May kailangan kang malaman. At alam ko, nagagaan ang bigat ng dibdib mo na nararamdaman mo. Magsasabihin ko sa ito. Huwag na, Corina. Pero iiwan ko sa yung address ko doon sa aming lugar. Sana dalawin mo ako pag umuwi ka na sa ating bansa. Ha? Talaga bang hindi na kita mapipigilan? Sige, bago ka umalis, halikan muna kita, ha? Ang mabuti pa, samahan mo akong kumain. Kahit ito na ang huli nating pagsalo-salo na kumain. Lika, sabayan mo ako. Whoops! Teka lang. Bago natin ipagpatuloy, pakipindot muna yung subscribe button. Kung gusto mo ka ng ganitong mga drama, maraming salamat. At ipagpapatuloy natin. O Iseng, ano naman ang iniisip mo dyan? Parang balisa ka. Nag-aalala ako kay Corina. Kung ipapaalam natin o hindi na ang nalaman ko. Sabi ko naman sa'yo na huwag na nating ipaalam ang nalaman mo. Baka makasama pa kay Corina. Baka maapektuhan ang trabaho niya. Kung siya ay marulungkot, pag nalaman niya ang ginawang pagtataksil ni Marco. Sa bagay, kung ako ang masusunod, talagang ipapaalam ko sa kanya para makahanap na siya ng higit pa kay Marco. Hindi kaya delikadong iniisip mo, Iseng. Baka sumama ang loob at baka isip pa ng masama. Hindi magagawa ni Corina yun. May utak siya at iisipin ang sakripisyo niya. Kaya nag-abroad. Alam niya na sinusuportahan niya tayo na mga magulang niya. Mahal tayo ng ating anak. Ewan ko, Iseng. Kung ano ang desisyon mo, ikaw na ang bahala. Basta hindi maapektuhan si Corina. Siyempre naman, Kiko. Hindi ako papayag na masaktan si Corina. Mahal natin ang ating anak. Kaya mag-iisip tayo ng paraan kung paano natin ipapaalam kay Corina ang panluloko ni Marco sa kanya. Hindi ko pa pwedeng sabihin kay daddy na magpapakasal na tayo. Dahil kapos pa sa pera eh. Dahil sa pagpapagamot niya. Anong ibig mong sabihin? Anong gagawin natin? Paano na ang kalagayan ko, Marco? Huwag kang mag-alala. Nagsasama muna tayo habang hindi pa pwedeng magpakasal. Dahil malaking gastos ni dad sa kanyang pagpapagamot. Sabihin mo sa akin, Marco. Saan naman tayo titira? Doon ba sa bahay ninyo? Hindi. May naisip ako eh. Doon ka muna sa bahay ng tiyahin ko. At pupuntahan kita ron. Ayokong magalit si daddy, baka atakihin na naman siya. O sige, kang bahala. Basta hindi mo ko pababayaan. Dahil hindi ko masuportahan ang anak natin dahil wala akong trabaho. Oo naman.
hindi ko tatalikuran ng tungkulin ko sa'yo at saka anak natin. Kaya wala kang magiging problema doon sa bahay ng tiyahin ko. Baka naman magsumbong ang tiyahin mo na may kalibin ka. Sasabihin ko ng tiyahin ko na wag iparating kay daddy dahil may sakit siya. At doon na kita pupuntahan. O ano? Bayan ka. Dapat ko nang sabihin kay Corina ang ginawa ni Marco. Na may kalibin na siya. Alam ko na may bibigla siya kung malaman kung sino ang kalibin niya. Tatawagan ko na. Ayan, nagri-ring na. Hello, anak. Kumusta ka na dyan? Ayos lang po ako, inay. O, kayo dyan, inay. Wala bang nagkakasakit sa inyo? Ay, sa awa ng Diyos, wala naman. Maraming salamat sa tulong mo, anak. Kaya ako ay gumaling na. Nay, huwag po kayong magpasalamat. Dapat lang natulungan ko kayo. Dahil kayong mga magulang ko. Sana, inay, lagi kayong mag-ingat dyan, ha? Ay, ikaw din, anak. Mag-ingat ka rin dyan. At maging malakas ang iyong katawan. Sana ay hindi mo na problemahin pa ang nobyo mo. Nay, alam ko na po ang nangyari. Pero huwag na kayong mag-alala. Tanggap ko na pinagpalit na ako sa iba. Sino ang nagsabi sa iyo? Ang bilis naman na nalaman mo na nakipag-live-in na siya at sa kaibigan mo pang si Lara. Nay, si Lara mismo ang nag-text sa akin. Hindi naman niya kasalanan yun eh. Dahil pinilit daw siya ni Marco noong nalasing siya. Sige anak. Huwag mong masyadong daramdamin ang nangyari. Ang dapat mong pagtuunan ng pansin ay ang trabaho mo. Opo, inay. Walang problema yun. Makakahanap pa ako ng higit pa kay Marco. Sige po, inay. Bye-bye na. Oras na ng trabaho ko. Mag-ingat po kayo dyan. Bawal ang magkasakit. Sige. Bye-bye anak. Mabuti naman at tinanggap na niya ang ginawang kalukuhan ni Marco. Sana makahanap na si Corina ng lalaking karapat-dapat sa kanya at maging tapat sa pagmamahalan nilang dalawa. Talagang wala na si Johnny. Sigurado ako na nagtampo siya sa akin nang malaman niya na may nobyo na ako. Pero anong magagawa ko? Hindi naman pwede na dalawa ang puso ko. Hindi pwede na dalawang mamahalin ko. Pero ngayon, wala nang problema dahil may kalibin na si Marco. Kaya sasabihin ko na sa kanya na pwede na siyang manligaw sa akin. Pero hanggang ngayon, di pa nagpapakita sa akin eh. Hindi ko makontak sa kanyang cellphone. Diyos ko, ano itong nararamdaman ko? Namimiss ko na siya. Sana, magpakita ka sa akin, Johnny. Nasaan ka na? Kiko, may sasabihin ako sa iyo. Alam na ni Corina na may kalibin na si Marco. Ha? Sino naman ang nagparating sa kanya? Ang bilis naman ng balita, no? Ano naman ang sabi ni Corina? Sino pa ba? Siyempre, sinabi ni Lara para hindi siya pag-initan ni Corina. At sinabi kay Corina na pinilit ni Marco. Ayun nga, nabuntis. Ganun pala ang nangyari. Hindi dapat pagtiwalaan ng Marco na yun. Mabuti at nalaman ng maaga ang tunay niyang ugali. Sana may manligaw kay Corina doon sa abroad. Dahil hindi na sila magkamalikan ni Marco. Hindi na rin ako papayag na magkatuluyan sila. Dahil walang trabaho si Marco. Umaasa sa magulang. Di ganun din. Aasa rin siya kay Corina. Teka, ano sa palagay mo? Masyado bang nasaktan si Corina? Dahil sa panloloko ni Marco na iminaling sa ibang pagmamahal. Hindi na niya hinintay si Corina na makauwi dito sa atin. Nako. Huwag na natin pag-usapan ng taong yun. Ang importante ay tanggap na ni Corina ang nangyari sa relasyon nila ni Marco. At pinayuhan ko na huwag nang isipin ang panluloko sa kanya ni Marco. Sa bagay, gusto ko rin ang nangyari na hindi si Marco ang napangasawa ni Corina. Dahil tamad yon. Mas mabuti kung may nanligaw kay Marco doon sa abroad. Di yun ang piliin niya. Nahihirapan ako sa kalagayan ko dito. Tuwing araw lang nandito si Marco dahil hindi pa ipinaalam sa daddy niya ang paglilipin namin.
At buntis na ako. Nahihiya tuloy ako kay Corina. Parang inagaw ko sa kanya si Marco. Hindi ko sinasadya ang nangyari. At di ko matanggihan si Marco noon. Dahil mahal ko pa siya. Paano naman? Si Corina ang nagustuhan. Salamat at naipaliwanag ko kay Corina. At naintindihan niya ang nangyari sa amin ni Marco. Na ngayon, ay buntis na ako. Sana, bago ako manganak, dapat ay pakasalan na ako ni Marco para hindi lalabas na bastardo ang aming anak. Sana nga. Oh, ano Lara? Nagustuhan mo ba ito? Sa bahay ng tiyahin ko? Kung may reklamo ka, sabihin mo lang. Oo Marco. Mabuti naman dito dahil malayo sa mga marites at hindi rin malalaman na magulang ko na nandito lang ako. Ha? Bakit anong irinahilan mo sa inyo? Kung saan ka pupunta? Di mo na ba sinabi na nakikipaglibing ka sa akin? Hindi Marco, dahil magagalit sila kung magkikipag-live-in ako. Dahil kung gusto ko lang makipag-asawa, ay dapat na kasal muna bago ang pagsasama. Ganun ba? Oo, pasensya ka na Lara. Dahil sa akin nagsinungaling ka sa magulang mo. Inaman ko, kasalanan ko dahil pinilit kita. May mangyari sa ating dalawa. Kaya kita nabuntis. Hindi ako nagsisisi Marco. Dahil noon pa man, ay minahal na kita. Ano? Sabagay. Hindi ka mahirap naman mahalin, Lara. Siguro sa takdang panahon paghahalan ko naman na mahalin ka. Kaya magtiis ka lang muna. Oo naman Marco, dahil magkakaroon na tayo ng anak. Siguro ay pag-aaralan mo ng mahalin mo ko. At pakasal na tayo sa lalong madaling panahon. Aba Iseng, hindi ba mahigit ng 1 taon ni Corina sa abroad? At may nabili pa siyang isang sakahan para pagkunan daw ng bigas. Ay, oo, Kiko. Mabuti naman at naisip niya yon. At teka, tatanungin ko siya kung gusto niyang magpatayo ng tindahan para may ginagawa naman tayo at matulungan natin siya. Ay tawagan mo si Corina kung papayag siya bago natin ihanda ang mga materialis ng papatayong tindahan. Ay, oo, Kiko. Kailangan na ipaalam natin sa kanya ang ating plano dahil pera niya ang gagamitin natin. At saka may naipon na rin tayo na pera para sa anumang balak ni Corina para madagdagan ang naipon niyang pera para sa kanyang kinabukasan. Ay alam mo Iseng, buti na lang at naisip ni Corina ang mag-abroad. Hindi ako gagaling at hindi rin aasinso ang buhay natin. Ay, yung mga nanlalait sa atin ay wala na silang masabi dahil mas natalo natin sila. Kung yaman ang pag-usapan dahil ginawa lahat ni Corina ang lahat para kumita siya ng pera sa abroad. Ay nako, nakabit niya ang kanyang pangarap na makapagpatayo ng malaking bahay. Kumpleto na sa mga modernong kasangkapan. Alam mo Kiko, halos hindi ako makapaniwala na tayo ay may maayos ng buhay at hindi na tayo inaapi ng mga tao na may maginhawang buhay noon. Ngayon, nag-iisa na akong namamasyal. Mula nang sabihin ko kay Johnny na may naiwan akong nobyo sa Pilipinas, hindi na siya nagpapakita. Talagang nasaktan ko ang kanyang damdamin. Pero hindi ko naman kayang lukuhin. Dahil sa madalas naming pagsasama, natutunan ko na siyang mahalin. Pero hindi rin naging tapat ang nobyo ko. Kundi, pinakialaman pa ang aking kaibigan. At nabuntis pa niya. Kaya mas mabuti na to kung maghahanap na rin ako ng kapalit ni Marco. Pero hindi naman pwede na basta ko na lang sagutin si Johnny. Baka sabihin na panakipbutas ko lang siya dahil nag-asawa ng iba si Marco. At saka isa pa... Corina, kanina pa kita hinahanap. Walang para kita makikita. Johnny, salamat at nagpakita ka sa akin. Ilang araw din hindi kita nakita. Ilang araw kitang hinintay. May galit ka ba sa akin? Ha? Wala Corina. May inayos lang ako dahil malapit nang matapos ang aking kontrata. Ano? Akala ko ba? Hintay mo na matapos din ang kontrakta ko at sabay tayong uuwi sa Pilipinas. Hindi na Corina. Dahil kung nakikita kita, nasasaktan ako.
Kaya nakapagdesisyon na ako. Sana maunawaan mo ako, Corina. Ha? Anong ibig mong sabihin? Ano, Johnny? Pagkatapos ng aking kontrata, uuwi na ako sa Pilipinas. Pero huwag kang mag-alala. Dahil iiwan ko sa iyong address ko para dumalo ka sa aking karawan. At sana hindi ka magbabago sa akin. Oo naman. Dahil ikaw ang tumulong sa akin nung ako ay nangulila sa aking mahal sa buhay. Hindi kita makakalimutan, Johnny. Nakapag-like ka na rin ba? Kung hindi pa, sige na, nandyan lang yan like button. Pindutin mo na kung nagugustuhan mo ang daloy ng ating kwento. Marco, saan man matulog ka dito. Dahil nag-iisa ko doon sa kwarto. Natatakot ako eh. Ano naman ang kinatatakot mo? May kasama na naman dito sa bayan. Yung tiyahin ko at yung pinsan kong lalaki. Pero Marco, paano kung manganganak na ako? Sino ang magdadala sa akin sa ospital? Ikaw ang dapat na mag-alaga sa akin eh. Wala na. Aanapin ako ni Daddy. Kung hindi ako uwi doon sa bahay, sa paggabi. Ayaw magalit siya. Delikado sa kanyang kalagayan. Bakit di mo pa ipagtapat? Siguro naman ay kaya niyang tanggapin ang ano mong sasabihin mo. Baka matuwa pa siya kung malaman niyang magkakaapo na siya. Hayaan mo, Nara. Kapag nakakatip ako ng magandang pagkakataon at masaya si Daddy, sasabihin ko sa kanya kapag wala siyang problema. Baka maisingit kong sabihin ang tungkol sa ating dalawa. So, sabihin mo na para masabi mo na dapat mo akong pakasalan dahil malapit na akong manganak. Oo naman. Basta hintay mo lang. Dahil tutuparin ko ang pangako ko niyan, pakakasalan kita. Basta pumayag lang si Daddy. O sige, ikaw ang bahala. Basta huwag mo akong lolokohin, Marco. Dahil hindi mo na kayo makikita ng anak mo kahit kailan. Kailangan na sanayin ko ang sarili ko na hindi ko na makikita si Johnny. Siguro umalis na siya at hindi na kami nagkausap. Daya naman ni Johnny. Hindi ko naman alam kung kailan siya babalik sa Pilipinas. Ang hirap talaga ng ganito. Lagi kong kasama tuwing day off. Pero ngayon, bigla na lang nawala sa tabi ko. Nangunguli lang tuloy ang puso ko sa buhay. Corina, Ah, gusto sana kitang makausap. Dahil ilang araw lang ay babalik na ako sa Pinas. akala ko nakaalis ka na. Kaya mag-isa kong inaalala ang masasayang araw nating nagsama noon dito sa park. Pero hindi ka nagkihalubilo sa mga kababayan natin. Nandito ka na nag-iisa. Huwag ka nang malungkot dahil pagkikita pa naman tayo. Naku, ang hirap yata, no? Ilang buwan pa bago ako umuwi, ano? Alam mo, Corina, nakakalimutan mo na. Ay para naman, para tayo ay magkita at magkausap. Ha? Sige, sabihin mo. Ano bang iniisip mong paraan na sinasabi mo? Ha? Ano, Johnny? Nahuli ka na ba sa balita tungkol sa makabagong teknolohiya na ginagamit ng tao? Kahit nasa abroad, parang malapit lang sa'yo ang iyong kausap. Oo nga pala, no? Mag-video call tayo, ganon. Baka pag nakauwi ka na sa Pilipinas, makalimutan mo na ako. Hindi ko rin na. Tinuring kita na malapit sa puso ko. At kahit kailan, mananatili akong magmamahal sa'yo. Ha? Sige, ikaw ang bahala. Kahit ako, hindi rin kita makalimutan na tumulong sa akin. Noong una na nalungkot ako Ikaw ang kasama ko. Noong unang buwan ko pa lamang dito sa abroad. Siyempre, kailangan mo ng tulong. At kaya ko namang ibigay. Hindi ko ipinagdamot sa kababayan ko. Salamat sa iyo sa iyong pagmamalasakit sa akin. Sana mag-ingat ka sa iyong pag-uwi. Ikaw din. Basta huwag kang mag-alala. Lagi kitang tatawagan. Sa oras na wala ka ng trabaho. At hihintayin kita sa pagbalik mo sa Pinas. Hindi pa ako dalawin ng atmog. Pero masaya ako. Dahil sa sinabi ni Johnny na hihintayin niya ang aking pagbabalik sa Pilipinas. Sana madatnan ko pang wala siyang nobya. Dahil mahal ko na siya. Dahil naging tapat ang pagmamahal sa akin ni Johnny. Alam ko na hindi niya ako iiwan. Kaya kailangan na lagi akong busy.
para hindi ako maging malungkot na gaya ni Johnny na nagpayo sa akin na hindi dapat pairalin ang anumang balakid para magtagumpay ang mga pangarap sa buhay at laging masaya. Salamat kay Johnny. Marami akong natutunan sa kanya tungkol sa pagpapatakbo ng matagumpay na negosyo. At iyon ang gagawin ko para hindi na ako babalik dito sa abroad. Ay, Ising, nakausap mo na ba si Corina kung kailan siya magbabalik bayan? Ay, oo. Pero, ang sabi sa akin sa buwan na ito. Pero hindi niya sinabi kung anong petsa dahil sorpresa daw ang kanyang pag-uwi. Sana hindi niya malimutan ng pasatbubong ko. Sinabi ko sa kanya para may maisusuot ako sa pagsapit ng kasal na anakin ko. Ada, magiging ninong ka na naman. Abay, marami ka ng inaanak sa binyaga at kasal at iba pa. Gustong-gusto ka nilang kunin kumpare dahil may ibibigay kang malaking halaga. Bilang ninong ng ikinasal. Siyempre kung alam nilang kuripot ka, kahit may pera ka, hindi ka kukunin ni ninong dahil alam nilang madamot ka. Sa bagay, tama ka dyan. Sa panahon ngayon, marami ang mahirap ang buhay. Kung hindi ka magtrabaho sa abroad, hindi giginhawa ang buhay ng isang pamilya. O gaya sa atin, kung hindi nagpursige si Corina, siguro hindi pa tayo makakatikim ng maginhawang buhay. Ay, oo, Kiko. At saka, hindi ninyo ako may papagamot sa ospital. Baka ikamatay ko pa yon kung hindi naagapan ang pagpapagamot sa akin. Kaya napapasalamat ako sa pong may kapal dahil natulungan niya si Corina na makatagpo ng tutulong sa kanya upang makapag-abroad siya. At yun nga, mapalad siya dahil nagkaroon siya ng employer na mabait at mataas ang pasahod sa kanya. Aalis na ako. Tatawagan ko muna si Corina bago ako pumunta ng airport. Paalis pa lang ako. Namiss ko kaagad si Corina. Kaya gagawin ko ang lahat para hindi siya malungkot na iiwan ko dito sa abroad. Hindi bale, ilang buwan na lang uuwi na siya sa Pilipinas. Para madadalo ko siya sa kanilang bahay. Susuyuin ko siya para maibaling niya ang kanyang pagmamahal sa akin. Dahil nalata ko sa kanya na may pagtingin rin siya sa akin. Kaya lagi ko siyang i-video call at nang hindi siya mangulira doon. Sana kami ang magkatuluyan. Sana. Ay, Ising. Adik ka na sa pagsisilpon mo ha. Lagi kitang nakikitang nagte-text o kaya tumatawag. Ikaw talaga. Ako na naman ang pinansin mo. Di mo na lang ako hayaan na maglibang. Dahil wala akong ginagawa dito sa bahay. Ano bang gusto mo? Lalabas ako sa bahay o dito lang ako sa bahay magte-text at tatawag? Hindi naman sa gusto kong lumabas ka. Walang oras kasi na busy ka sa cellphone Hindi na tayo nakakapagkwentuhan. Hindi ko na alam kung ano na ang kalagayan ni Corina doon. Baka nalulungkot dahil sa ginawa ni Marco na nagmahal ng iba. Naku, Kiko. Walang problema kay Corina. At alam mo ba, sinabi sa akin na may nakilala siya at nanliligaw sa kanya. Talaga? O di mabuti para palitan na niya si Marco na pinalitan din siya. Teka, sinagot na ba niya ang nanligaw sa kanya? Yan ang hindi ko pa alam. At saka hindi pa siguro sinasagot yun. Siyempre, baka kinikilatis muna bago niya sagutin. Baka gaya ni Marco na manluloko. Kung galing din abroad ang lalaking yun, kausapin natin si Corina na sagutin na ang naniligaw na yun sa kanya. Dapat na si Corina ang magdesisyon. Huwag nating pakialaman kung sino ang mamahalin niya. Baka hindi niya gusto yun. Di tayo pa ang sisisihin. Kung nagkamali tayo ng pagpili, tayo pa ang kanyang sisisihin. Nagkamali tayo ng pagpili. Pero kung dumalaw dito ang nanliligaw sa kanya, ay kikilatihin natin ang ugali. Saka natin pagsabihan si Corina. Oh, bakit nagutom ka? Hindi ka ba kumain? Bago ka umalis doon sa abroad o sa aeroplano? O di ba may pagkain? Hindi ko na maharapang kumain dahil sa tuwa ko sa aking pag-uwi. Mabuti na lang at sinundo mo ako
dahil hindi ko kabisado ang Maynila. Sabi ko naman sa'yo, huwag kang mag-alala. Dahil ako na ang bahala sa'yo. Kung hindi lang maraming dala mo, baka mamasyal muna tayo. Pero huwag muna. Dahil gusto ko na makapagpahinga ka para bumalik ang lakas ng katawan mo dahil sa iyong pagtatrabaho. Oo nga eh. Salamat sa iyo ha. Dahil lagi mo akong tinatawagan. Kaya hindi ako nainip doon eh. Habang hinihintay ko ang oras ng trabaho ko. At bago ako matulog, nagkakausap muna tayong dalawa. O di ba, yun ang pangako ko sa'yo. Ay hindi kita pinabayaan na maging malungkot kung wala kang kausap. Tama ka. Sigurado. Kung ano-ano ang naiisip mong gawin, mabuti na lang at gumawa ka ng paraan. At hindi na ako lumabas sa tinitirhan para hindi ako makita yung magpapaalala sa akin na kasama kita. Alam mo, Lara, may magandang ibabalita ko sa'yo. At alam ko matutuwa ka. Ha? Bakit? Ano ba yon? O sige, sabihin mo agad para malaman ko kung matutuwa nga ako. Siyempre, ito na yung matagal mo ng pangarap na gusto mong matupad dahil pumayag na si dati na magpakasal tayo. Ha? Totoo ba ang sinasabi mo, Marco? Pagkakasalan mo na ako. Salamat, Marco. At natutuwa ako dahil pagkakasalan mo na ako. Kaya, naku, parang hindi ko na yata mahintay ang araw na sinasabi mo. Ang gusto kong sana ngayon na eh. Pero, alam mo, na hindi naman pwede na agad-agad magpapakasal. Teka, paano mo napapayag ang daddy mo? Ang tiyahin ko nagsabi kay Daddy. Dahil naawa siya sa'yo. Dahil may anak mo tayo. Dapat lang na magpakasal tayo. Para ligaling natin pagsasama bilang mag-asawa. Salamat, Marco. Dahil ang pangarap kong maging asawa ay natupad. At pagsisilbihan kita at gagawin ko ang lahat para maging maayos at masaya ang ating pamilya. Masaya ako na tinanggap ako ng mga magulang mo. At nalaman mo na rin pala ang ginawa ng Nomi mo. Oo, Johnny, noon pa. Pero hindi ako nagsisisi na nawala siya sa buhay ko. Dahil mas higit pa ang natagpuan ko. Kung ganun, ay pwede ko nang ituloy ang pag-aalay ko ng pagmamahal ko sa'yo. Sana, sagutin mo na ako agad. Dahil halata ko naman na may pagtingin ka rin sa akin, di ba? Ikaw ha? Nagmamadali ka. Bakit? May aagaw pa ba sa akin? Pero alam mo kung ako ang tatanungin mo, ikaw lang ang nandito sa puso ko. Talaga? Mahal na mahal kita ko rin na. Hindi na kita pakakawalan pa. At ang gusto ko, magpakasal na tayo sa lalong madaling panahon. Oo naman, Johnny. Pumapayag na ako. Dahil hindi na rin kita pakakawalan pa. Para hindi na ako mahuli sa biyahe. Mahal na mahal kita, Johnny. Mahal na mahal din kita, Corina. Maligaya ako sa piling ni Johnny. Isang mapagmahal na asawa at hindi ako nagkamali ng pagpili sa kanya dahil responsable sa akin. At wala na akong mahihiling pa sa Diyos dahil maayos at masaya ang relasyon namin dalawa. Hanggang dito na lamang, nagpapasalamat, Corina. Hanggang dito muna ang ating kwento. Pero huwag kang bibitaw, kapatid. Marami pa kaming inihanda para sa'yo. Kaya hanggang sa susunod na drama, adios.